Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong pahayag ng isang pare na kung saan nagtatanong siya, Cheese Escudero, prostitute ka ba? Patungkol ito sa 18.5 na butuhan ng mga senator judges na ibalik ang impeachment complaint sa Kamara. So, after that decision, ito na, nagmisa ang mga kaparian at sa misa, sa homily ba to, yun na, ang mga pare, nagbitiw na ng mabibigat na salita. Yung isang pare, sabi niya, mga Hudas ang 18 senators. Ito naman, kapartner niya, hindi ko kilalang paring ito, but then, talagang pare, nakita ko ito, nakikipag-usap kina Shell Jokno at mga prosecutors. Ito, pakinggan natin ha. Mga walang kwentang senador, teka kayo! Jesus Escudero, are you a prostitute? Are you a prostitute? Mga walang kwentang senador, teka kayo! Jesus Escudero, are you a prostitute? Are you a prostitute? Mga walang kwentang senador, teka kayo! Jesus Escudero, are you a prostitute? Are you a prostitute? Mga walang kwentang senador, teka kayo! Jesus Escudero, are you a prostitute? Are you a prostitute? Wala, na lang, pagpasensya na lang po natin, intindihin na lang po natin sila dahil basta ganyan yung mga talunan, yung hindi nila matanggap yung pagkatalo, kung ano-ano na lang sinasabi. Yung isang pare nga, I think Father Villanueva ba yun, yung tinawag niyang Judas yung 18, yung pala, drug user dati. Sa Senate hearing ata nung War on Drugs. Ayun, natanong siya ni Senator Bato, inamin naman ng pare na 15 years siyang gumamit ng pinagbabawal na droga. Nasa loob pa lang ng seminaryo, gumagamit na. Ganon po, itong mga... So, wag nating i-generalize. Kakaunti lang ito. Marami akong kaibigan, mga pari at may isa akong obispong kaibigan, mga karamihan matitino. Kaya ang tawag natin sa kanila nga Padre Damaso. Hindi mo yan maiwasan. Magbasa tayo sa mga comments. Si Senator Robin Padilla, in-interview siya. Ano ang masasabi nyo sa pare na nagsabing mga Judas kayo? Napakaganda yung sagot ni Robin Padilla. Igalang natin yan dahil isa siyang pare. Yes, kahit ano pang sasabihin nila, wag na natin silang patulan. Igalang na lang natin, kanya-kanyang opinion lang yan. Ito, si Carlo Tobera. Kakahiya ka, padre. Corazon Diaz Corpus, bayad ka ba, Father? Mildred Lokban, wala kang kwentang pare Damaso. Jack Alcantara, pare ka pa naman, nagpapabudol ka, magkano ka, Father? Maricel Umbak Bandog, Father Siano Ubod na unsa naman ni siya. Huwag niyong idamay si Father Siano. Sabi ko nga sa inyo, maraming pare na katulad ni Father Siano. Although, tahimik lang sila. Okay? 1 in a million si Father Siano na hindi takot magsalita sa homily. Talagang sapol na sapol. Grabe. Mabuti hindi naman pinag-iinitan si Father Siano. Mabuti hindi siya kinakastigo ng kanyang bishop. That's part freedom of speech. Kasi inire-relate naman niya, ang gandang mga homily ni Father Siano. Inire-relate niya ang buhay ng Panginoong Hesus sa kaya Word of God sa aktual na nangyayari sa politika sa ating bansa. Maganda. Ganahan kong maminaw o makinig kay Father Siano.
Meron nga ano may dumaan sa wall ko, post sa YouTube ang love life ni Father Siano bago siya naging pare. Ang galing naman ng ginawa. Although, hindi ko na napanood. Napatawa lang ako. Hindi na ako interesado ano yung love life niya. Tapos na yun Ngayon, isa na siyang mabuting pare na I believe maraming nai-inspire kay Father Siano. Sana ma-meet ko itong pare na ito. Nestor Robles. Sabi to, NPA na pare. Joel Sabater di maligaling. Mas walang kwenta ka. Serbanda Tangpos. Mag-recollection ka, Father. Navarro Sibiliano, Father, huwag kang magmalinis. Yan ang problema. Nagmamalinis ba? Salita ng salita, hindi nila alam ano naman yung katulad na lang din yung mga nagsalita, mga akadim, mga law professor, mga dean ng College of Law. Ingay sila ng ingay dito sa impeachment case ni BP Sara. Kaya lang tinawag silang ipokrito. Hypocrisy in the highest term, sabi ni Senator Bato. Ganon din si Attorney Vic Rodriguez. Mga hipokritong banal. Kasi, nagsusumigaw sila dito sa ilang milyon lang na confidential funds ni BP Sara. Yung PhilHealth issue, 60 billion. Ang ninakawan taong bayan, pobreng mamamayan na nangangailangan ng pera para sa hospitalization. Nag-ingay ba sila? Tahimik. Yung GAA 2025. Billions of insertions. PhilHealth, 5,500 control projects, billions of funds. Anong nangyari? Palagi tayong nababaha. Nag-ingay ba sila? Wala. Selective ang kanila. Maingay lang sila pagdating kay BP Sara. Narrative po yan ng mga kakampings. Kaya alam na natin yan. Kaya pabayaan na lang natin. Kahit si Senator Chis Escudero hindi napapatulan nito. Are you a prostitute? Pabayaan mo na lang yan. Okay, salamat sa inyong pagpasubaybay mga kaibigan sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang ating sweldo is pantulong ito sa tribo na sa ngayon namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talanding. Panoorin ninyo ang video na ito. Si ate ang natagaan Ugero, so mag-atop na gid sila karon. Tindog sila sa bagong balay. Pagkatagpuno nito. Basta wak tapos O karon te nindot na gid kaayo ang inyong balay o. Nakapatindog na gyud mo og bagong balay. Nindot na gid nga tan-awon ang inyong atop. So karon te unsa man ang imong maistorya nga nakaatop na mo nagpatindog na mo og balay nga bago. unang-una salamat sa Ginoo og sa nagtan-aw sa video nga natabang sa mo. Salamat gid kayo sa inyo ha. Kay nakapatindog gid ko sa among balay. Kung dili ang nagtabang sa mo, di gid mo makapatindog sa balay namo. Salamat kayo. Salamat. Karon te pila day ka bukang imong anak? Akong anak duha na. Duha.
So upat mo nga magpuyo din ani. Oo. Oo. Sige, mora to te. Salamat. Salamat. Sige, bye-bye.